Itinapon ang kanyang dangal sa putikan sa gitna ng marangyang piging. Si Julia, na itinuring na basahan ng sariling biyenan, ay pinalaya sa gabing dapat ay kanyang tagumpay. Habang tumatawa ang mga traidor, isang tinig mula sa langit ang nagpayanig sa lupa. Ang muling pagbangon ng isang reyna mula sa abo ng pagtataksil. Sino ang tunay na may-ari ng korona? Humanda sa paniningil. Hindi mo ba nakikita, Mateo? She is just a stray dog we picked up from the streets. Isang basahan na kailanman ay hindi magiging sutla kahit anong bihis ang gawin mo sa kanya. Ang tinig ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, puno ng puot, at pagmamaliit na tila bawat pantig ay may kalakip na lason. Sa labas ng pintuan ng marangyang bulwagan, nakatayo si Julia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinihigpitan ng hawak sa isang simpleng kahon ng cake na siya mismo ang naghurno. Ito ang araw ng kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Isang araw na inakala niyang puno ng pag-ibig, ngunit tila naging entablado ng kanyang sariling pagbitay. Sa loob ng 3 taon, tiniis ni Julia ang lahat. Ang bawat mapanuring tingin, ang bawat pasaring tungkol sa kanyang pagiging ulila at mahirap, at ang bawat utos na tila ba siya ay isang aliping walang bayad sa sarili niyang tahanan. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling dangal para sa pagmamahal niya kay Mateo. Sa paniniwalang sapat na ang kanyang sakripisyo upang tanggapin siya ng pamilyang ito. Ma'am, please, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan si Julia sa harap ng mga bisita. Ang tinig ni Mateo ay narinig niyang sumagot, ngunit walang bakas ng paninindigan. Ito ay isang bulong ng pagsuway na agad ding nilamon ng katahimikan. Bakit, Mateo? Totoo naman, di ba? You married her out of pity. Look at her. Wala siyang maibigay sa iyo kundi kahihiyan. While we are struggling to save the company, she's just there, being a useless mouth to feed. Nakakahiya siya. Ang mga salitang yun ay tila mga kuko na kumakalmot sa kalooban ni Julia. Hindi alam ni Doña Victoria na ang kumpanyang ipinagmamalaki nito ay nananatiling nakatayo dahil sa mga lihim na paglilipat ng pondo na ginagawa ni Julia mula sa kanyang sariling mana na matagal na niyang itinatago upang protektahan ang dangal ni Mateo. Para kay Julia, ang pag-ibig ay hindi pagyayabang, kundi isang tahimik na pag-aalay. Dahan-dahang itinulak ni Julia ang pinto. Ang liwanag mula sa malalaking chandelier ay tila sumugat sa kanyang mga mata. Lahat ng mata ng mga prominenteng bisita ay nakatuon sa kanya, sa kanyang simpleng bestido na binili niya, sa isang ukay-ukay para lamang makatipid ng pera para sa panggamot ng biyenan noong nakaraang buwan. Happy anniversary, Mateo! Ang mahinang sambit ni Julia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Inilapag niya ang cake sa mesa, ngunit bago pa man ito tuluyang lumapat, isang mabilis na paghawi ng kamay ni Doña Victoria ang nagpabagsak dito sa sahig. Ang puting icing ay kumalat sa mamahaling carpet, tila isang maduming mantsa sa gitna ng perpektong karangyaan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Julia, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapahina sa kanyang buong pagkatao. Anong basura ito, Julia? How dare you bring this cheap trash into my party? Ininsulto mo ba kami? Ang sigaw ni Doña Victoria ay kasing talas ng isang patalim. Biglang kinuha ng matandang babae ang kanyang sariling kwintas na perlas at mabilis na isiningit ito sa bulsa ng apron ni Julia na hindi napapansin ng lahat. Security! Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Ang boses ng matanda ay napuno ng pekeng sindak. Bago pa man makapagsalita si Julia, mabilis na hinalughog ng biyena ng kanyang bulsa at inilabas ang kwintas sa harap ng lahat. Ang bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na naghahatid ng kahihiyan. Ang bawat tingin
ay puno ng pandidiri. Si Julia ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Mateo, nagmamakaawa na makita ang kahit isang kislap ng tiwala sa mga mata nito. Mateo, hindi ko gagawin yan. Alam mong hindi ko magagawa yan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Julia. Ngunit si Mateo ay umiwas ng tingin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling tikom. Please, Julia, wag mo na kaming ipahiya ng higit pa rito. Umalis ka na. Just leave. Ang mga salitang yon ni Mateo ay ang huling dagok na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Julia. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal. Ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay ang taong unang bumitaw sa kanya sa gitna ng kawalan. Ang mga gwardiya ay mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya palabas ng mansyon habang ang mga tawa at panunuyan ng mga tao ay unti-unting naglalaho sa likod ng malalaking pintuan na isinarado sa kanyang mukha. Sa labas, ang kalangitan ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na bestido. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala nang mas lalamig pa sa kanyang pusong tila naging yelo na sa sakit. Nakatayo si Julia sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa, mag-isa, at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Tumingala siya sa madilim na langit, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa hindi masabing pait. Sa gitna ng bawat hagulgol na kanyang pinipigilan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gabing ito ng pagtataksil. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat? Ang bawat hakbang ni Julia sa maputik na kalsada ay tila paghila sa isang mabigat na kadenang walang katapusan. Ang marangyang liwanag ng mansyon sa kanyang likuran ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman at ng malakas na buhos ng ulan, hanggang sa ang anino na lamang nito ang natira sa kanyang paningin. Ang tubig na dumadaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang muka ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha, ngunit hindi na niya maramdaman ang pagkakaiba. Ang tanging alam niya ay ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Napatigil siya sa ilalim ng isang lumang poste ng ilaw na aandap-andap ang liwanag. Doon sa gitna ng kawalan ay muling nagbalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang isinuko para sa lalaking nagtaboy sa kanya. Naalala niya ang araw na kinuha niya ang tanging pamana ng kanyang yumaong ina. Ang isang simpleng gintong hikaw na may maliit na ruby. Iyon ang huling alaala niya sa kanyang mga magulang. Ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi siya nag-atubiling ibenta ito nang sabihin ni Mateo na nanganganib ang kanyang posisyon sa kumpanya dahil sa utang. Ibinigay niya ang lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya kundi ang kanyang pangalan at ang kanyang dangal na ngayon ay yinakap-yakap na rin ng putik sa kalsada. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom, isang mahapdi at mahabang paalala na nakalimutan na niyang kumain simula kaninang umaga dahil sa paghahanda para sa kanilang anibersaryo. Inisip niya ang mga pagkaing inihanda sa loob ng mansyon, ang mga mamahaling alak na iniinom ng mga taong humahamak sa kanya habang siya ay narito sa labas, basang-basa at tila basahan na itinapon matapos pakinabangan. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila isang mabisang paalala ng kanyang kamangmangan. Nagmahal siya ng sobra hanggang sa nakalimutan na niyang mag-iwan para sa kanyang sarili. Dahan-dahang itinaas ni Julia ang kanyang kaliwang kamay.
Sa gitna ng dilim, kumislap ng bahagya ang kanyang singsing sa kasal. Isang mumurahing piraso ng pilak na binili nila sa isang maliit na tindahan noong panahong nangangako pa si Mateo ng langit at lupa. Sa loob ng 3 taon, ang singsing na ito ang naging simbolo ng kanyang katatagan at ng kanyang pangako na mananatili siya sa tabi ng asawa sa hirap at ginhawa. Ngunit sa gabing ito, ang singsing na yon ay tila naging isang mahigpit na tanikala na sumasakal sa kanyang kalayaan. Giniginawang kanyang mga daliri habang sinusubukang alisin ang singsing. Mahigpit ito, tila ayaw bumitaw sa kanyang balat, gaya ng pilit niyang pagkapit sa isang relasyong matagal na palang patay. Sa isang huling malakas na hila, natanggal ang singsing, ngunit kasabay nito ay ang paggasgas ng matalim na gilid nito sa kanyang balat. Ang dugo ay dahan-dahang lumabas mula sa sugat, isang matingkad na pula na agad ding hinuhugasan ng ulan. Hindi niya naramdaman ang sakit ng sugat sa daliri dahil mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang singsing ng napakahigpit sa loob ng kanyang palad. Hinahayaan ang mga kanto nito na bumaon sa kanyang laman hanggang sa maramdaman niya ang init ng sariling dugo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Wala nang Mateo, wala nang Doña Victoria, wala nang sakit. Mayroon na lamang isang Julia na, ngunit nagsisimula ng magising mula sa isang mahabang panaginip. Tapos na, Mateo. Ang mahinang bulong ni Julia sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa at isang panalangin sa gitna ng bagyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati na ang kaluluwa ko, pero mula sa gabing ito, kukunin ko na ang lahat ng sa akin. Isang biglang liwanag ang tumama sa kanyang likuran, pumutol sa kadilimang bumabalot sa kalsada. Ang 2 malalaking bilog ng ilaw mula sa isang sasakyan ay unti-unting lumalapit. Ginagawa ang mga patak ng ulan na tila mga kristal na sumasayaw sa hangin. Naramdaman ni Julia ang bahagyang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Hindi siya gumalaw, hindi siya tumakbo, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang duguang kamay ay nakakuyom pa rin sa singsing na simbolo ng kanyang lumang buhay. Ang pinto ng mamahaling sasakyan ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang anino na tila nagmula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa gitna ng masukal na dilim at walang humpay na pagbagsak ng ulan, ang paghinto ng sasakyan ay lumikha ng isang mahabang guhit sa basa at madulas na aspalto. Ngunit walang anumang tunog ng pagkiskis ang namayani sa pandinig ni Julia. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang bawat mabigat na patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan, naglalabas ng isang mainit na liwanag na kaiba sa malamig at malupit na paligid. Isang lalaki ang lumabas, may hawak na malaking itim na payong, at ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Nang tumama ang liwanag ng headlight sa mukha ng lalaki, tila huminto ang tibok ng puso ni Julia. Ang pamilyar na mga mata, ang matikas na tindig, at ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng basang lupa. Lahat ng ito ay nagpabalik sa kanya sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Julia? Ang boses ng lalaki ay gumaralgal, puno ng hindi maipaliwanag na pait at galit. Ang payong na hawak nito ay bahagyang nanghiwalay sa direksyon ng lalaki upang masigurong hindi na mababasa ang kapatid. Kuya Cesar. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Julia bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya naramdaman ang pagtama ng kanyang katawan sa malamig na semento dahil mabilis siyang sinalo ng matitigas na braso ng kanyang kapatid. Diyos ko, Julia, anong ginawa nila sa'yo? Ang yakap ni Cesar ay mahigpit,
Tila sinusubukang buuin ang bawat piraso ng pagkatao ni Julia na dinurog ng pamilya ni Mateo. Sa loob ng 3 taon, nagtiis si Julia na hindi makipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang patunayan na kaya niyang mabuhay sa sarili niyang mga paa, upang patunayan na ang pag-ibig niya kay Mateo ay totoo at hindi nakabase sa kayamanan. Ngunit ang bawat latay ng ulan sa kanyang likuran ay saksi sa pagkatalo ng kanyang paniniwala. Dahan-dahang binuhat ni Caesar ang kanyang kapatid at isinakay sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay balot ng malambot na katad at amoy ng karangyaan, isang mundong sadyang tinalikuran ni Julia, ngunit ngayon ay muling yumayakap sa kanya sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Kumuha si Caesar ng isang makapal na kumot na lana at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ng kapatid. "I told you, Julia. I told you they don't deserve you," ang sabi ni Caesar, habang ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. "Wait until I get my hands on that Mateo. Pababagsakin ko ang buong kumpanya nila sa loob lang ng isang gabi. I will make sure they rot in the streets." Humilig si Julia sa balikat ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit habang dinarama ang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagod at sakit, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang paglingap ng isang kapatid ay higit pa sa anumang gamot para sa kanyang sugatang puso. "No, kuya," ang mahinang sagot ni Julia. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "Huwag nating madaliin. I want them to feel every bit of the pain they caused me. Gusto ko silang makitang bumagsak ng dahan-dahan sa paraang hindi nila malilimutan." Napatingin si Caesar sa kanyang kapatid. Ang Julia na nakikita niya ngayon ay hindi na ang mahinhing dalaga na laging nakangiti. Ang mga mata nito ay may lalim na ng isang dagat na kakatapos lang ng isang malakas na bagyo. May isang reynang nagising mula sa pagkakahimbing at ang muling pagbangon nito ay magdadala ng lindol sa mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Inilabas ni Cesar ang kanyang telepono at may mabilis na tinawagan. "Cancel all my meetings for the next 3 days. Prepare the penthouse and get the best medical team. My sister is home." Tumingin si Julia sa bintana ng sasakyan habang mabilis silang lumalayo sa mansyon ng mga linta. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing naglalaho sa kanyang likuran. Kinuha niya ang salamin sa loob ng sasakyan at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang kanyang muka ay maputla, may bakas ng putik, at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang liwanag na kailanman ay hindi kayang patayin ng pamilya ni Mateo. "Ayusin natin ang hitsura ko, kuya," ang wika ni Julia habang hinahawakan ang dulo ng kanyang basang buhok. "I want my life back, and this time I will rule it with a crown of fire." Ang bawat sulok ng mansyon ng pamilya ni Mateo ay muling binalot ng maningning na liwanag, tila ba walang nangyaring trahedya noong nakaraang gabi. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay muling humahalimuyak sa hangin. Nilulunod ang anumang bakas ng amoy ng basang lupa at pait na iniwan ni Julia. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Victoria ay nakatayo ng buong kiyas. Ang kanyang malakas na pagtawa ay nagpapayanig sa kanyang mga balingkinitang balikat habang nakikipag-usap sa kanyang mga piling panauhin. "Finally, the air in this house is clean again," ang wika ni Doña Victoria habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kagalakan. "Ang dumi na nagmantsa sa ating pangalan ay wala na. Ngayon, maaari na nating harapin ang bukas nang walang anumang mabigat na pasanin." Sa tabi niya ay nakatayo si Sofia, isang babaeng balot ng sutla at nagniningning na mga hiyas. Ang bawat galaw ni Sofia ay tila pinag-aralan. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. Inipakilala siya ni Victoria bilang anak ng isang mayamang pamilya mula sa Espanya, ang perpektong kapareha
na matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang anak. Ngunit sa likod ng mga mamahaling hiyas ni Sofia ay nagtatago ang isang katotohanang kasing dumi ng putik. Siya ay isang manlilinlang na ang tanging layunin ay sipsipin ang natitirang yaman ng pamilya ni Mateo. Tita, don't worry. I'm here now to help Mateo. Ang malambing na sabi ni Sofia habang marahang hinahawakan ng braso ni Victoria. Ang mga gaya ni Julia ay hindi dapat binibigyan ng puwang sa ganitong klase ng lipunan. She was just a mistake. A very cheap mistake. Habang nagdiriwang ang mga kababaihan, si Mateo ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng library, may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bakanteng upuan sa tapat niya. Ang upuan kung saan madalas maupo si Julia habang tahimik na nagbabasa o naghihintay sa kanya. Isang kakaibang bigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang uri ng panunumbat na pilit niyang nilulunod sa alak. Naalala niya ang mukha ni Julia habang kinalalagkat ito palabas. Ang mga mata nito na puno ng pagkabigo. Ang mga labi na hindi man lang nagmura sa kabila ng lahat. Mateo, why are you sulking here? Ang tinig ng kanyang ina ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Victoria, kasama si Sofia. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng isang marangyang tunog sa sahig na gawa sa nara. Look at Sophia. She brought you a gift, a symbol of our new beginning. Hayaan mo na ang nakaraan. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang ating posisyon. Tumingin si Mateo kay Sofia, pilit nang ngumingiti, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay. I'm just tired, Mom. Maraming problema sa opisina. That's why we need this celebration. Ang bulyaw ni Victoria habang itinataas ang kanyang kristal na baso. Ang pagtatama ng mga baso sa gitna ng kanilang tagay ay lumikha ng isang matinis na himig, tila isang babala ng paparating na unos. Ngunit ang kasiyahan ay biglang naputol nang ang kanilang head of security ay pumasok. Ang mukha nito ay maputla at ang mga noo ay punong-puno ng pawis. May dala itong isang itim na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. Ma'am, sir, may dumating pong sulat mula sa ating main investor. Ang nanginginig na wika ng lalaki. Mabilis na kinuha ni Mateo ang sulat at binasa ito. Ang bawat salita sa papel ay tila isang sampal na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa. Ang secret investor na nagligtas sa kanila mula sa bangkarote sa loob ng 2 taon ay formal nang naghain ng pagbawi sa lahat ng kanilang pondo. Hindi lamang iyon, hinihingi rin ng investor ang agarang pagbabayad ng lahat ng utang ng kumpanya sa loob ng 48 oras. Anong ibig sasabihin nito? Ang hysterical na sigaw ni Victoria habang inaagaw ang sulat. Hindi ito maaari. Sino ba ang investor na ito? Bakit niya tayo ginaganito? Sa gitna ng kanilang pagkakagulo, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Mateo. Isang gabi, kung saan nakita niya si Julia na may kausap sa telepono sa kalagitnaan ng gabi. Ang boses nito ay seryoso at puno ng awtoridad, malayo sa mahinhing boses na nakasanayan niya. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Imposible. Si Julia ay isang ulila lamang, isang babaeng walang kahit na ano. Habang ang gabi ay lumalalim, ang kaba sa dibdib ni Mateo ay lalong tumitindi. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay muling umiihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang katotohanang mas malupit kaysa sa ulan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, isang lihim na dahan-dahang nagpapakita ng kanyang bagsik. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng kanilang kapalaran? At hanggang saan aabot ang paniningil ng isang pusong kanilang winasak? Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Mateo ay tila isang patak ng asido na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ang mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa ay mga saksi sa isang imperyong dahan-dahang nagiging abo. Ang katahimikan sa silid ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay isang mabigat na pasanin
na tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat paghinga niya ay may kalakip na pait, isang pait na nagmumula sa katotohanang ang lahat ng kanyang tinatamasa ay nakatayo sa ibabaw ng isang malambot na buhangin. Mateo, kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi maaaring mabawi ang lahat ng ito. Ang tinig ni Doña Victoria ay bumasag sa katahimikan, puno ng desperasyon at hindi matanggap na pagkatalo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang mamahaling panyo, pilit na pinupunasan ng pawis na hindi naman makita sa kanyang mukha. Magbenta tayo ng mga ari-arian. Tumawag ka sa mga kaibigan natin. We cannot lose our status. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng balot ng takot sa likod ng mga alahas nito. Ma'am, wala na tayong matatawag na kaibigan. Ang lahat ng akala nating kakampi ay biglang naglaho nang marinig nilang binawi ng main investor ang pondo natin. We are alone. Dahil sa takot na mawala ang kanyang marangyang buhay, lihim na lumabas si Victoria upang makipagkita sa isang tao na kailanman ay hindi niya naisip na lalapitan. Isang kilalang nagpapautang na may mataas na interes. Ang kanyang bawat hakbang sa madilim na pasilyo ng isang lihim na opisina ay tila pagtalikod sa kanyang sariling dangal. Ngunit para kay Victoria, mas mahalaga ang panlabas na anyo kaysa sa anumang moralidad. Hindi niya alam na ang bawat perang kanyang hihiramin ay isang karagdagang pako sa kabaong ng kanilang pamilya. Habang ang kanyang ina ay nalulunod sa maling desisyon, si Mateo ay nagpasya na hanapin ang tanging tao na sa tingin niya ay makakaunawa sa kanya. Nagmaneho siya patungo sa maliit at siksik na eskinita kung saan nakatira si Julia bago sila ikasal. Ang bawat liko ng gulong ng kanyang sasakyan ay tila pagbabalik sa mga alaala ng kanilang pagsisimula. Ang mga panahong sapat na ang isang simpleng hapunan sa tabi ng kalsada. Ang mga panahong ang nangiti ni Julia ay higit pa sa anumang yaman. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng lumang boarding house, ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na hukay. Ang gusali ay wala na. Ang tanging natira ay mga durog na semento at mga baluktot na bakal. Ang lugar kung saan niya unang nasilayan ang kaligayahan ay isa na ngayong bakanteng lote na puno ng alikabok at kalungkutan. Nakaalis na po ang lahat ng nakatira dyan, sir. Ang wika ng isang matandang lalaki na dumadaan. Binili na po ang lupang iyan ng isang malaking korporasyon. Sabi nila, gagawin daw na center para sa mga mahihirap. Nang hina ang mga tuhod ni Mateo, napasandal siya sa pader ng katabing gusali. At doon, sa gitna ng mga basura, nakakita siya ng isang lumang piraso ng papel na bahagyang natatakpan ng lupa. Dahan-dahan niya itong pinulot at nilinis. Ito ay isang sulat kamay ni Julia, isang maikling mensahe na tila nakalaan para sa araw na ito. Kaya mo yan, mahal ko. Nandito lang ako sa likod mo, kahit anong mangyari. Ang bawat titik sa papel ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig ni Julia ay naroon sa mga panahong hindi niya ito pinapahalagahan. At ngayon, sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan, ang tanging natira sa kanya ay ang isang piraso ng papel na puno ng pait at pagsisisi. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hinahayaan ang kanyang sarili na lunurin ng isang matinding pighati na kailanman ay hindi niya inakalang mararamdaman. Bumalik si Mateo sa kanilang mansyon na tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Pagpasok niya, nakabukas ang telebisyon sa malaking screen sa bulwagan. Ang balita ay tungkol sa isang malaking merger ng mga kumpanya sa ibang bansa. Ngunit bago pa man niya ito patayin, isang imahe ang kumuha ng kanyang pansin. Isang babae ang pababa mula sa isang pribadong eroplano. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya at kapangyarihan. Nakatalikod ang babae. Ngunit ang hubog ng katawan nito, ang paraan ng pag-angat ng kanyang ulo, at ang pamilyar na kislap ng isang hikaw sa kanyang tainga
ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Mateo. Ang babae ay dahan-dahang humarap sa kamera bago tuluyang sumakay sa isang naghihintay na limousine. Julia? Ang pabulong na tanong ni Mateo ay nawala sa malawak na silid. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Julia na kanyang itinaboy sa ulan. Ito ay isang reyna na muling nabuhay. Isang reyna na handa ng bawiin ang lahat ng sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo habang ang screen ay nagdidilim. Isang nakapanghihilakbot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang babaeng kanyang minaliit ay siya palang may hawak ng lubid na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ng pamilya ni Mateo ay tila may kasamang alikabok ng kabiguan. Ang mga kurtinang dati ay nagniningning sa sikat ng araw ay tila nawalan na ng buhay at ang bawat yabag sa pasilyo ay hindi na nagpapahiwatig ng kapangyarihan kundi ng takot. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sadyang nakakabingi, isang uri ng katahimikan na nagbabadya na ang lahat ng kanilang itinatago ay malapit ng gumuho. Wala na tayong oras, Mateo. Ang mga property natin, isa-isa nang kinukuha ng bangko. Ang boses ni Doña Victoria ay matinis, puno ng desperasyon, habang pilit na pinapakinis ang kanyang mga kuko. Tila ba ang pagpapanatili ng kanyang ganda ay makakapigil sa kanilang pagbagsak. I need a miracle. We need a miracle. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, si Sofia ay nakaupo sa kabilang dulo ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Sa likod ng kanyang makapal na makeup, ang kanyang balat ay maputla. Hindi alam ni Victoria na ang mayamang pamilya na ipinagmamalaki ni Sofia ay matagal ng baon sa utang sa ibang bansa at ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay upang gamitin ang pamilya ni Mateo bilang pansandig. Ngunit ngayon, ang sandigang iyon ay tila isang marupok na sanga na malapit ng mabali. Isang marangyang itim na sobre na may selyong ginto ang inilapag ng kanilang katulong sa mesa. Ang bawat detalye ng sobre ay nagpapahiwatig ng hindi masukat na yaman at kapangyarihan. Dahan-dahang kinuha ito ni Victoria. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa kaba at pananabik. Mula ito sa Celestial Group, ang pabulong na wika ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Sila ang pinakamalaking investment firm sa bansa ngayon. Mateo, inimbitahan tayo sa isang charity auction and gala night. Mabilis na lumapit si Mateo at binasa ang nilalaman ng imbitasyon. Ang layunin ng auction ay upang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng pang-aabuso at ang lahat ng mga kilalang negosyante ay naroroon. Ngunit ang mas mahalaga, nakasaad sa huling bahagi ng sulat na ang Celestial Group ay naghahanap ng isang bagong partner para sa kanilang susunod na multi-billion project sa bansa. This is it, Mateo. Ito na ang sagot sa mga panalangin ko. Ang tawa ni Victoria ay muling umalingaw-ngaw sa silid, isang tawang puno ng panunuya at huwad na kagalakan. Ang may-ari ng Celestial Group ay balitang isang bilyonaryong galing sa ibang bansa. Kapag nakuha natin ang loob niya, babalik tayo sa tuktok, may iwan na natin ang lahat ng malas na dinala ng basurang hulya na yon. Tumingin si Sofia sa imbitasyon at sa isang saglit isang anino ng pangamba ang dumaan sa kanyang mga mata. May kung anong bumabagabag sa kanyang kalooban, isang pakiramdam na ang imbitasyong ito ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi isang bitag na dahan-dahang nagsasara. May lihim siyang hindi masabi. Ang Celestial Group ang siyang kumpanyang humahabol sa mga ari-arian ng kanyang pamilya sa Espanya. Ngunit mas pinili niyang manahimik, umaasa na sa gabing iyon ay makakahanap siya ng paraan upang makalusot. Gagawin natin ang lahat para magmukhang perpekto sa gabing iyon. Ang utos ni Victoria, ang kanyang mga mata, ay muling nagningning sa sakim. Isuot niyo ang pinakamahal nating natitirang mga hiyas.
I want the world to know that we are still the royalty of this society. Samantala, sa isang malawak na opisina sa tuktok ng isang skyscraper, ang bawat gamit ay gawa sa kristal at itim na marmol. Isang babae ang nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila mga alitaptap sa dilim. Hawak niya ang isang listahan ng mga panauhin at sa dulo nito ay ang mga pangalang pamilyar sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ng babae ang listahan sa ibabaw ng mesa. Ang bawat galaw niya ay tila isang tula ng kapangyarihan at tiwala sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay kulay pula, kasing pula ng galit na matagal niyang kinimkim, ngunit ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang anghel. Ang lahat ay handa na, ma'am. Ang wika ng isang boses mula sa kanyang likuran. Hindi lumingon ang babae. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nagdadala ng init, kundi ng isang nakakapanghilakbot na ginaw. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang bawat patak ng luha sa ilalim ng ulan, at ang bawat sampal na tinanggap niya ay naging gasolina upang buuin ang apoy na ito. Siguraduhin ninyong walang makakaligtas. Ang mahinang tugon ng babae, ang kanyang boses, ay tila isang bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag napagtanto nilang ang kamay na dati nilang tinatapakan ay siya na ngayong humahawak sa kanilang leeg. Bumalik ang eksena sa mansyon, kung saan si Victoria ay nakatayo sa harap ng salamin. Itinataas ang isang baso ng champagne habang tinitignan ang sarili. Ang kanyang tawa ay puno ng maling akala. Tila ba hawak na niya ang buong mundo. Maghanda ka, Mateo. Maghanda ka, Sofia. Ang wika ni Victoria habang nagniningning ang kanyang mga mata sa kislap ng mga hiyas. Heto na ang pagkakataon nating maging bilyonaryo muli. Walang makakapigil sa atin. Ngunit sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang hanging umiihip ay may dalang babala na ang bawat hakbang nila patungo sa gala ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Sa loob ng isang marangyang silid na nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang rosas, nakatayo ang isang babae sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong baybay. Ang bawat hibla ng asul na sutla ng kanyang gown ay tila yumayakap sa kanyang katawan, bumubuo ng mga alon na kasing lalim ng karagatan. Tinitigan ni Julia ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang balat, na dati ay maputla at puno ng bakas ng pagod, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng malalambot na ilaw ng penthouse. Ang bawat haplos niya sa kanyang muka ay tila isang pagtatangkang kilalanin ang babaeng nasa harap niya. Isang babaeng malayo na, sa basang-basang Julia na itinaboy sa ulan. Dahan-dahang itinaas ni Julia ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mga tainga. Nakasuot doon ang isang pares ng dambuhalang hikaw na gawa sa pinakamalinis na brilyante. Ang kislap nito ay tila mga bituing nagnanakaw ng atensyon mula sa paligid. Ang kislap na ito ay isang mabisang paalala ng kanyang tunay na pinagmulan. Sa loob ng 3 taon, itinago niya ang ningning na ito sa ilalim ng simpleng apron at maruming basahan. Lahat para sa isang pag-ibig na akala niya ay sapat na upang punan ang kanyang pagkatao. Ngunit sa harap ng salamin, ang bawat kislap ng hiyas ay tila bumubulong ng katotohanan. Hindi siya kailanman naging basura. Siya ay palaging ginto, sadyang binalot lamang ng makapal na alikabok ng kanyang sariling sakripisyo. Are you ready, Julia? Ang tinig ni Cesar ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang kanyang kapatid sa may pintuan. Suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang makapangyarihang tindig. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki habang tinitignan ang kanyang kapatid. Humarap si Julia sa kanya.
Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya na tila isang tula ng pagbangon. I've been ready since the moment the gates of that mansion closed on me, kuya. I'm not just going there to show off. I'm going there to claim what is mine. Lumapit si Cesar at marang hinawakan ang mga balikat ng kapatid. Remember, you are a De Vega. Ang pangalan natin ay hindi kailanman nayurakan ng kahit na sino nang hindi nagbabayad ng mahal. Today, the world will see the real president of Celestial Group. And Mateo? He will realize that the woman he threw away is the only person who could have saved him. Hindi ko na kailangan ng kaligtasan niya, kuya. Ang malamig na tugon ni Julia. Isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ko lang makita ang mukha ni Doña Victoria kapag nalaman niyang ang stray dog na tinatawag niya ay ang siya palang may-ari ng lupang tinatayuan niya. Isang stylist ang lumapit upang ayusin ang huling hibla ng kanyang buhok, ngunit itinaas ni Julia ang kanyang kamay upang pigilan ito. Siya na mismo ang kumuha ng isang pulang lipstick at dahan-dahang pinahira ng kanyang mga labi. Ang kulay ay matingkad, kasing pula ng dugong dumanak sa kanyang puso noong gabing iyon. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang panibagong lakas. Ang bawat haplos ng kulay sa kanyang labi ay tila pagpipinta ng isang bagong tadhana. Lumabas sila ng penthouse at tinungo ang naghihintay na sasakyan sa ibaba. Ang bawat hakbang ni Julia sa malamig na marmol ng labi ay lumilikha ng isang marangal na presensya. Tila ang hangin sa paligid ay kusang gumagawa ng paraan upang bigyan siya ng puwang. Walang anumang ingay ng sapatos ang maririnig, kundi ang marubdob na pakiramdam ng isang paparating na bagyo. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, pumasok si Julia nang hindi man lang lumingon sa likod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa hinaharap, sa gabing babago sa lahat. Nang makarating sila sa harap ng marangyang hotel kung saan gaganapin ang gala, ang bawat flash ng kamera ay tila isang pagsalubong sa isang reyna. Ang bawat mata ng mga reporters at security ay nakatuon sa itim na limousine na huminto sa harap ng pulang carpet. Ang bawat hininga sa paligid ay tila nag-abang. Nararamdaman ang bigat ng awtoridad na dala ng sasakyang yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang lumabas si Cesar. At bago pa man siya makahakbang, iniabot niya ang kanyang kamay sa loob. Isang kamay na may suot na mamahaling singsing at may makinis na balat ang lumabas at humawak sa kamay ni Cesar. Ang bawat patak ng liwanag mula sa mga chandelier sa labas ay tila nag-aagawan upang dapo sa kanyang gown. Nang tuluyang lumabas si Julia, ang lahat ay tumahimik. Ang tanging mararamdaman ay ang mabilis na pagtibok ng mga puso ng mga taong nakasaksi sa kanyang kagandahan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang ulo ay mataas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Sa gitna ng karamihan, nakita niya ang pamilyar na mga mukha. Si Mateo, na nakatulala at tila nakakita ng isang multo, at si Doña Victoria, na ang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Julia sa kanila. Isang tingin na hindi nagdadala ng galit, kundi ng isang nakakapanghilakbot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang gabing ito ay hindi tungkol sa charity auction. Ito ay tungkol sa muling pagpapakilala ng isang babaeng namatay sa ulan at muling nabuhay sa apoy. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, ang mga basurang galing sa kalye, kahit bihisan mo ng sutla, ay amoy putik pa rin. Security, bakit hinayaan ninyong makapasok ang magnanakaw na ito? Ang tinig ni Doña Victoria ay pumutok sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, kasing talas ng isang basag na kristal. Ang bawat mata ng mga elitistang panauhin ay nakatuon kay Julia na nooy nakatayo sa gitna ng spotlight. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Julia. Hindi siya nanginig. Sa halip, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumuhit ng isang ngingiting puno ng pait at kapangyarihan. Isang ekspresyong tila nagmumula sa isang reynang
nakatingin sa isang kaawa-awang alipin. Si Mateo ay tila naging isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang tumagilid. Hinahayaan ang pulang likido na dahan-dahang pumatak sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nasa harap niya. Ang Julia na kilala niya ay laging nakatali ang buhok, laging amoy bawang at sibuyas, at laging may bakas ng pagod. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng balot ng asul na sutla at nagniningning na mga brilyante, ay isang estranghero na tila nagmula sa kanyang pinakamatapang na pangarap at pinakamalupit na bangungot. Wait, Mom, hindi ito maaari. Ang pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Julia? Anong Julia? Mateo, gising. Ang singhal ni Victoria habang mabilis na lumalapit kay Julia, ang kanyang bawat hakbang ay nagpapayanig sa kanyang mga alahas. Siguro ay ninakaw mo ang imbitasyong ito o baka naman may matandang bilyonaryo kang niloko para lang makapasok dito. You are a disgrace. Security, ano pang hinihintay nyo? Kaladkarin ang babaeng ito palabas. Ang mga gwardiya ay dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa man nila, mahawakan ang braso ni Julia. Isang malakas na presensya ang humarang sa kanila. Si Cesar ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng granito. Ang bawat tao sa bulwagan ay napasinghap nang makilala ang lalaki. Si Cesar de Vega, ang tanyag na kingmaker ng industriya, ay nakatayo sa tabi ng babaeng tinatawag nilang basura. Touch her, and I will make sure your entire security firm is erased from this city by tomorrow morning. Ang malamig na banta ni Cesar. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na kamatayan. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-indayog ng mga chandelier sa itaas. Lumapit si Julia kay Doña Victoria. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya na tila isang tula ng paghihiganti. Huminto siya ilang pulgada lamang ang layo mula sa matandang babae. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Julia ay tila sumakal sa mura at mapanghe na amoy ng desperasyon ni Victoria. Magnanakaw? Ang mahinang tanong ni Julia. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng pilus. Iyan ba ang itatawag nyo sa taong nagbayad ng lahat ng utang nyo sa loob ng 3 taon? Yan ba ang itatawag nyo sa secret investor na hindi nyo man lang pinag-aksayahang kilalanin? Dahil masyado kayong abala sa pagpapakasasa sa perang hindi naman sa inyo? Anong pinagsasabi mo? Ang nauutal na tugon ni Victoria. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Kinuha ni Julia ang isang itim na folder mula sa kanyang assistant at dahan-dahang binuksan ito sa harap ni Victoria. Sa loob ay ang mga orihinal na titulo ng mansyon, ang mga kasunduan sa pondo ng kumpanya ni Mateo, at ang mga katibayan ng bawat sentimong inilipat ni Julia mula sa kanyang sariling account upang isalba sila sa kahihiyan. Hindi ako nagnakaw, Doña Victoria. Ang wika ni Julia, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Actually, binili ko ang bawat hibla ng damit na suot nyo ngayon. Binili ko ang bawat pagkaing kinakain nyo. Binili ko ang buong pagkatao nyo. Humarap si Julia kay Mateo, na nooy tila hindi na makahinga. Ang sakit at pagsisisi sa mga mata ng lalaki ay sapat na sanang magpalambot sa puso ni Julia noon. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdaman, kundi ang isang malalim at malamig na kawalan. Mateo, naalala mo ba noong sinabi mo sa akin na huwag ko na kayong ipahiya? Ang tanong ni Julia. Ngayong gabi, hindi ako ang nagpapahiya sa inyo. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumagawa niyan. Tumayo ang Master of Ceremonies sa entablado. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ladies and gentlemen, may we have a moment of silence as we introduce the new president and chairperson of the Celestial Group, the woman who now holds 70% of the total shares in this industry, Miss Julia de Vega.
Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na humampas sa mukha ni Victoria. Napasandal ang matandang babae sa isang haligi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Si Sofia, na kanina pa nakatago sa likod, ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot dahil alam niyang tapos na ang kanyang laro. Inakyat ni Julia ang entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa trono na matagal nang inilaan para sa kanya. Huminto siya sa gitna. Tiningnan ang lahat ng mga taong dati ay humahamak sa kanya at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa pamilya ni Mateo. Ngayong gabi, ang Celestial Group ay formal nang kinukuha ang pamamahala sa kumpanya ng mga pamilya ninyo. Ang deklara ni Julia sa harap ng mikropono. Dahil sa kabiguan ninyong bayaran ang inyong mga utang sa loob ng itinakdang oras, ang bawat ari-arian ninyo, kasama ang mansyong tinitirhan nyo, ay pagmamay-ari na namin simula sa sandaling ito. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Si Mateo ay napaluhod sa gitna ng pulang alpombra. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Nakita ni Julia ang lahat ng iyon, ngunit hindi siya lumuha. Sa halip, huminga siya ng malalim, dinarama ang kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang katotohanan ay parang ulan. Ang huling wika ni Julia bago bumaba ng entablado. Maaari mong subukang magtago, pero sa huli, lahat tayo ay mababasa nito. At ngayong gabi, ang ulan ay dumating na para sa inyo. Habang naglalakad palabas si Julia, kasama si Cesar, ang bawat flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagpapasinaya sa kanyang tagumpay. Iniwan niya ang ballroom na puno ng pighati ng mga taong nagtaksil sa kanya. Dala ang isang damdamin na mas matamis kaysa sa paghihiganti, ang pagbabalik ng kanyang sariling dangal. Ang bawat sinag ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon noong umagang yon ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na paglalahad ng katotohanan. Ang malawak na sala, na dati ay puno ng tawanan at tunog ng mga mamahaling baso, ay naging kasing lamig ng isang libingan. Ang mga kasangkapan ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila naghihintay na lamang sa huling hatol. Sa loob ng kanyang silid, si Doña Victoria ay nagising sa isang malakas na pagpihit ng pintuan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig na kahoy ay mabilis at walang pasubali. Inasahan niyang si Sofia ang papasok upang dalhan siya ng tsaa at aliwin siya sa kahihiyang dinanas kagabi. Ngunit ang bumadya sa kanyang paningin ay ang kanyang sariling vault na nakabukas at wala ng laman. Ang bawat alahas, ang bawat bundle ng pera, at maging ang mga titulo ng lupa na pilit niyang itinago ay naglaho na. Sofia! Sofia! Ang sigaw ni Victoria ay puno ng pait at takot habang mabilis siyang tumatakbo sa pasilyo. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang isang piraso ng papel na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Sa sulat ni Sofia, walang bakas ng pagsisisi, kundi isang maikling paalam na nagsasabing ang lahat ng nakuha niya ay kabayaran sa oras na sinayang niya sa isang pamilyang wala na palang halaga. Ang manlilinlang ay nalinlang din ng sarili niyang uri at sa pagkakataong ito, si Victoria ang naiwang duguan sa gitna ng digmaan. Habang ang matandang babae ay napapasandal sa pader, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na suit ang pumasok. Hawak ang mga dokumentong may selyo ng korte. Walang anumang ingay ng sigaw, kundi ang formal at malamig na pagbasa ng utos ng pagpapaalis. Ang bawat gamit na pinakaiingatan ni Victoria, ang mga antigo na florera, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, ay dahan-dahang nilagyan ng pulang marka. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang bahay na ito. Ang sigaw ni Victoria ay nawala sa hangin habang pilit siyang inaalalayan ng mga guwardiya palabas. Wala siyang dalang anuman,
kundi ang damit na suot niya at ang kanyang nanginginig na galit. Sa labas ng gate, si Victoria ay napaupo sa gilid ng kalsada. Ang semento ay magaspang at mainit, isang malayo at masakit na pakiramdam mula sa malalambot na carpet na nakasanayan niya. Isang estranggero ang dumaan at nag-abot sa kanya ng isang piraso ng matigas na tinapay. Marahil dahil sa awa sa itsura ng matandang babae na tila nawala sa sarili. Doon, sa tapat ng bahay na dati niyang pagmamay-ari, kinain ni Victoria ang tinapay nang may luha sa mga mata. Ang bawat kagat ay may lasa ng alikabok at pagsisisi. Isang kabaligtaran sa marangyang handaan na lagi niyang ipinagmamalaki. Samantala, si Mateo ay nagawang makapasok sa gusali ng Celestial Group. Ang bawat hakbang niya sa makintab na lobby ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating siya sa tapat ng opisina ni Julia, hindi na siya ang matikas na lalaking dati ay tinitingala. Ang kanyang taksido ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puyat at pighati. Dahan-dahang lumabas si Julia mula sa kanyang silid. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tibagin ng anumang apoy. Nang makita siya ni Mateo, mabilis na lumapit ang lalaki at lumuhod sa kanyang harapan. Hinahawakan ang dulo ng kanyang gown habang ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na paghagulgol. "Julia, patawarin mo ako. Please." Ang pabulong na pagsusumamo ni Mateo. "Nabulag ako ng takot sa aking ina. Nabulag ako ng pride. Pero mahal kita, Julia. Alam kong naririyan pa ang Julia na nakilala ko sa ilalim ng ulan. Give me one more chance. Let's start over." Tinitigan ni Julia ang lalaking nasa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring naramdamang katuwaan. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at tuyong balon ng mga alaala. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Mateo sa kanyang damit. Isang kilos na tila pagpunit sa huling pahina ng kanilang kwento. "Mahal mo pa rin ako, Mateo?" Ang tanong ni Julia. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng isang malamig na gabi. "Ang pag-ibig mo ay kasing babaw ng bulsa mo. Noong akala mo ay wala akong halaga. Hindi mo ako kayang panindigan. Ngayong alam mo na ang tunay kong yaman. Doon mo lang naalalang may puso ka pala?" "Hindi, Julia. Hindi ganoon." Ang huling hirit ni Mateo habang ang mga luha niya ay pumapatak sa semento. "Ang Julia, nakilala mo, ay matagal nang namatay sa gabing iniwan mo siya sa gitna ng bagyo." Ang dugtong ni Julia habang dahan-dahang tumatalikod. Ang Julia na nasa harap mo ngayon ay ang reynang binuo ng sarili niyang mga luha. Ang pag-ibig ay hindi isang investment na babalikan mo lang kapag kumikita na ito, Mateo. Ang pag-ibig ay paninindigan sa oras na wala na ang lahat. At sa bagay na yon, matagal ka nang nabigo. Habang naglalakad palayo si Julia, ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang opisina ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng sakit. Naiwan si Mateo sa gitna ng malawak na lobby, isang taong may pangalan, ngunit wala ng pagkatao. Habang ang mundo sa kanyang paligid ay patuloy na gumagalaw nang wala siya. Ang sikat ng umaga ay marahang humahalik sa mga luntiang damo sa loob ng isang payapang sementeryo. Malayo sa ingay at polusyon ng syudad, ang bawat ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak at basang lupa. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo si Julia sa harap ng isang puting marmol na puntod. Wala nang mga luha ng pighati sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang inilapag ni Julia ang isang pumpon ng puting liryo sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan dito at sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang bigat ng nakaraan na tila isang dambuhalang bato sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, dinala niya ang kahihiyan at ang pakiramdam
na siya ay walang halaga. Ngunit sa harap ng kanyang ina, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagmamahal sa maling tao, sa pagbibigay ng lahat, hanggang sa maubos siya, at sa paniniwalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagtanggap ng iba. Ma, malaya na ako. Ang pabulong na wika ni Julia. Ang kanyang boses ay may dalang gaan na tila isang ibon na nakawala sa hawla. Hindi na ako ang Julia na binuo ng kanilang mga salita. Ngayon, ako na ang sumusulat ng sarili kong kwento. Pagkalipas ng ilang buwan, ang bawat sulok ng isang bagong gusali sa gitna ng Maynila ay napuno ng ingay ng pag-asa. Ito ang Bahay Dayang, isang pundasyong binuo ni Julia para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat pader nito ay pininturahan ng malalambot na kulay at ang bawat silid ay puno ng liwanag. Hindi lamang ito isang gusali, ito ay isang santuwaryo para sa mga pusong sugatan na nagnanais muling bumangon. Habang naglalakad si Julia sa pasilyo, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. Ang bata ay may dalang isang simpleng drawing ng isang malaking puno na may makukulay na bunga. Hinawakan ng bata ang kamay ni Julia at ang init ng munting palad na iyon ay nagpadaloy ng isang kakaibang emosyon sa buong pagkatao ng babae. Salamat po, Ate Julia, dahil hindi na po umiiyak si Mama, ang mahinang sabi ng bata. Yumukod si Julia at niyakap ang bata. Sa sandaling iyon, natanto niya na ang bawat pait na dinanas niya, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing inilaan niya sa pag-iyak sa ilalim ng ulan ay may mas malalim palang layunin. Ang kanyang sariling pagkawasak ang naging pundasyon upang makapagtayo siya ng kanlungan para sa iba. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi na lamang isang tanda ng sakit, kundi isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa dilim ng ibang tao. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang peklat, kundi ang pagtanggap na ang peklat na yon ay bahagi ng iyong kagandahan at lakas. Bumalik si Julia sa kanyang opisina na may ngiti sa mga labi, ngunit ang kapayapaang iyon ay bahagyang nagambala nang makita niya si Cesar na naghihintay sa kanya. Ang mukha ng kanyang kapatid ay seryoso at may hawak itong isang madilaw na sobre na may selyo ng isang pasilidad ng gobyerno. May dumating na liham para sa iyo, Julia. Ang wika ni Cesar. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Galing ito sa City Jail mula kay Mateo. Dahan-dahang kinuha ni Julia ang sobre. Hindi siya naramdaman ng takot o galit, kundi isang malalim na kuryosidad. Alam niyang ang kumpanya ng pamilya ni Mateo ay tuluyan ng naglaho at ang mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Doña Victoria upang pagtakpan ng kanilang mga utang ay nagresulta sa mga kasong kriminal. Dahil sa pagpirma ni Mateo sa mga dokumentong hindi niya binasa dahil sa bulag na pagsunod sa ina, damay siya sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Naupo si Julia sa kanyang mesa at binuksan ang sobre. Ang papel sa loob ay may bakas ng mga lumang mantsa, marahil ay mula sa pawis o luha. Habang tinititigan niya ang unang linya ng sulat, naramdaman niya ang isang huling bugso ng hangin mula sa kanyang nakaraan na tila humihingi ng isang huling pagkakataon na mapakinggan. Ang bawat hakbang ni Julia sa loob ng malamig na pasilyo ng City Jail ay tila paglalakad sa isang mundong nawalan na ng kulay. Ang amoy ng kalawang, lumang semento, at ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay tila humahadlang sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Ngunit si Julia ay nanatiling matuwid ang tindig. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na tila hindi kayang dungisan ng madilim na paligid. Ang kanyang suot na simpleng puting blusa ay nagniningning sa gitna ng kadiliman, isang simbolo ng kalinisan ng kalooban na matagal niyang ipinaglaban. Nang makarating siya sa silid para sa mga bisita, nakita niya si Mateo na nakaupo sa likod ng makapal na salamin. Ang lalaking dati ay kasing kisig ng isang prinsipe ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay lubog.
at napapalibutan ng itim na marka ng puyat, at ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo. Nang makita niya si Julia, mabilis na dinala ni Mateo ang kanyang mga kamay sa salamin, tila sinusubukang abutin ang isang pangarap na kailanman ay hindi na magiging kanya. Julia, dumating ka. Ang pabulong na wika ni Mateo sa intercom. Ang kanyang boses ay basag, puno ng isang uri ng pait na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang naupo si Julia sa tapat niya. Hindi siya nagmamadali at ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bakas ng galit o puot. Ang nararamdaman niya sa sandaling iyon ay hindi ang sakit na dati ay nagpapahagulgol sa kanya gabi-gabi, kundi ang isang malalim at tuyong katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nagpapahiwatig na ang bawat sugat ay tuluyan nang naghilom, hindi dahil nawala ang peklat, kundi dahil wala na itong kakayahang maghatid ng hapdi. I received your letter, Mateo. Ang mahinang tugon ni Julia. Ang kanyang boses ay kasing linis ng kristal, walang anumang pag-aalinlangan. Narito ako hindi para makinig sa mga paliwanag, kundi para tapusin ang lahat. Julia, patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi. Wala akong ibang iniisip kundi ang pagkakamaling nagawa ko. I lost everything, Julia. My house, my company, my mother's pride. Pero ang pinakamasakit ay ang mawala ka. Ang wika ni Mateo habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang bawat hikbi ay walang tunog, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat na upang ipakita ang kanyang pagkadurog. Inilabas ni Julia ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na puwang sa ilalim ng salamin. Sa loob nito ay ang mga papeles ng leon na mayroon ng pirma ni Julia. Isang pirma na malinaw, matapang, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Narito ang kalayaang matagal nating kailangan, Mateo. Ang sabi ni Julia, pinatunayan mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa lakas ng paninindigan noong kailangan kita. Pinili mong manahimik. Ngayong kailangan mo ako, pinipili kong maging malaya. Hindi kita kinamumuhian dahil ang galit ay nangangailangan pa rin ng emosyon. Ang nararamdaman ko ngayon ay ang kawalan ng anuman. Kinuha ni Mateo ang mga papel nang nanginginig ang mga kamay. Ang bawat pahina ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Napatingin siya sa huling pahina kung saan naroon ang pangalan ni Julia. Sa tabi nito, dahan-dahang inilapag ni Julia ang isang bagay na nagpakislap sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid. Ang kanyang lumang singsing sa kasal na pilak. Ang singsing na puno ng dugo at putik. Noong gabing itinaboy siya sa ulan. Itago mo yan. Ang huling wika ni Julia habang dahan-dahang tumatayo. Bilang paalala na minsan ay may isang babaeng nagmahal sa iyo ng higit pa sa kanyang sarili at ang babaeng yon ay wala na. Julia! Huwag mo akong iwan! Julia! Ang sigaw ni Mateo ay nanatili sa likod ng makapal na salamin. Tila isang hiyaw ng isang taong nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan. Ngunit hindi lumingon si Julia. Naglakad siya palabas ng pasilidad at sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang buong pagkatao. Nang makarating siya sa malawak na gate, ang sikat ng hapon ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang mainit na yakap na tila nagsasabing tapos na ang lahat. Tumingala si Julia sa asul na langit. Huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang bawat alon ng nakaraan ay tuluyan ng humupa, at sa harap niya ay isang malawak at payapang dalampasigan ng kanyang bagong buhay. Ang pinto ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nagsara, at sa likod nito ay iniwan niya ang lahat ng sakit, luha, at ang isang lalaking naging bahagi ng kanyang paglaki, ngunit hindi na bahagi ng kanyang hinaharap. Sa wakas, ang pabulong na wika ni Julia sa hangin, ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang matamis at payapang na ngiti.
malaya na ako. Ang ginto ng papalubog na araw ay dahan-dahang humahalik sa bawat talulot ng mga puting rosas sa hardin, na tila ba ang bawat sinag ay isang basbas ng kapayapaan. Ang amoy ng inihaw na pagkain at sariwang kape ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na tahanan. Sa gitna ng tawanan at masiglang kwentuhan ng mga kababaihan mula sa bahay dayang, nakatayo si Julia, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pait, kundi isang ningning na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya si Lola Remedios, ang dating katulong sa mansyon ni na Mateo, na ngayon ay siyang tumatayong tagapamahala ng kusina sa foundation ni Julia. Ang matanda ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Julia. Ang mga kulubot na palad nito ay nagbibigay ng isang pamilyar at mainit na kalinga. Walang anumang salitang lumabas sa kanilang mga labi, kundi ang isang makahulugang tingin na puno ng pasasalamat at pagkilala sa layong narating ng babaeng nasa kanyang harap. Ang bawat haplos ni Lola Remedios ay tila isang pagkilala na ang Julia na dati niyang lihim na kinakaawaan ay isa na ngayong matatag na haligi para sa marami. Ang ganda ng paligid, hindi ba kuya? Ang wika ni Julia nang maramdaman niya ang presensya ni Cesar sa kanyang tabi. Inakbayan siya ng kanyang kapatid. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat ay puno ng pagmamalaki. You've built something beautiful here, Julia. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. You gave these people a reason to smile again. You gave yourself a reason to smile again. I realize that my scars aren't something to hide, kuya. Ang tugon ni Julia habang nakatanaw sa mga batang nagtatakbuhan sa damon. Sila ang nagpapaalala sa akin na kahit anong bagyo ang dumaan, may kakayahan akong bumangon. Ang tunay na yaman ay wala sa vault ng bangko, kundi sa mga pusong nagagawa nating buuin muli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang bawat galaw sa paligid ay tila isang tula ng bagong simula. Ang mga kababaihang dati ay may mga matang puno ng takot ay nakikita na ngayong tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga boses ay umaalingaw-ngaw sa hardin na tila isang himig ng tagumpay. Wala ng mga anino ng nakaraan na sumusunod sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na panulat, handa nang isulat ang sarili nilang mga bukas sa paraang sila ang may kontrol. Dinala ni Julia ang kanyang paningin sa malayo, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay ube at kahel. Naalala niya ang Julia na nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa, talunan, at walang kahit na ano. Ang babaeng yon ay hindi na isang estranghero sa kanya, kundi isang matapang na bersyon ng kanyang sarili na kailangang dumaan sa apoy upang maging dalisay. Pinatawad na niya ang babaeng iyon. Minamahal na niya ang babaeng iyon. Are you ready for the next chapter, Julia? Ang tanong ni Cesar. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at suporta. There are a lot of opportunities out there. Maybe a new love. O baka naman isang bagong venture sa ibang bansa. Huminga ng malalim si Julia. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng hangin na kasing presko ng umaga. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit. Ang kanyang nangiti ay hindi lamang isang pagkurba ng mga labi, kundi isang deklara ng kalayaan. I don't know yet, kuya. Ang sagot ni Julia. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. But one thing is for sure, hindi na ako maghihintay ng taong magbibigay sa akin ng corona. I am the author of my own life now. And this story? It's just getting started. Ang dahan-dahang pagpikit ng araw sa abot-tanaw ay tila isang maringal na pagsasara ng isang kabanata at pagbubukas ng isang mundong puno ng walang hanggang posibilidad. Sa gabing iyon, hindi na si Julia ang babaeng itinaboy. Siya ang reynang kusang lumakad palayo sa isang kahariang hindi karapat-dapat sa kanya upang itayo ang sarili niyang palasyo sa ibabaw ng pundasyon ng kanyang sariling dangal. Ang panahon ay tila isang mahusay na manghahabi
dahan-dahang binubuo ang mga hibla ng ating mga karanasan hanggang sa maging isang buong dibuhon ng ating pagkatao. Sa bawat paglipas ng araw, ang mga alaala ng pait at ulan ay unti-unti nang nagiging bahagi ng isang malawak na nakaraan na hindi na kayang saktan ng kasalukuyan. Sa loob ng opisina ni Julia, sa itaas ng pinakamataas na gusali sa lungsod, ang katahimikan ay hindi na isang kaaway, kundi isang matapat na kaibigan na nagbibigay ng puwang para sa kanyang mga pangarap. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na silid na malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan, si Doña Victoria ay nakaupo sa harap ng isang maliit na bintana. Ang kanyang mga kamay, na dati ay balot ng mga brilyante, ay tuyo na at nanginginig habang hinahawakan ng isang baso ng tubig. Wala ng mga utusan, wala ng mga palakpak, at wala ng mga taong nanginginig sa kanyang galit. Ang tanging kasama niya ay ang alingawngaw ng sarili niyang mga salitang mapangapi, na ngayon ay tila mga multong bumabalik upang ipaalala sa kanya ang bawat pusong kanyang winasak. Ang kanyang yaman ay naglaho, ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang mapagtantong wala siyang iniwan na kahit anong pagmamahal sa mundong ito. Si Mateo naman, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang selda, ay may hawak na isang maliit na piraso ng pilak. Ang singsing na iniwan ni Julia ay naging kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang mundong mayroon pang halaga. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, natutunan niyang basahin ang bawat gasgas sa singsing na yon bilang isang aralin sa katapatan at paninindigan. Pinatawad na siya ni Julia, hindi dahil karapat-dapat siya rito, kundi dahil kailangan ni Julia ang kapayapaan upang magpatuloy. Ang kapatawarang iyon ang pinakamabigat na parusa para kay Mateo, ang malaman na siya ay pinatawad na ng taong hindi na niya kailanman muling mahahawakan o makakasama. Nang tanungin ni Caesar si Julia kung nakaramdam ba siya ng tagumpay sa pagbagsak ng mga taong umapi sa kanya, isang matamis at malalim na ngiti lamang ang isinagot ng kanyang kapatid. Ang tunay na tagumpay, kuya, ay hindi ang makita silang nasasaktan. Ang wika ni Julia habang nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang tunay na tagumpay ay ang sandaling tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakita ang biktima. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap ko ang sarili kong kapayapaan nang hindi umaasa sa kanilang paghingi ng tawad. I have forgiven them, but more importantly, I have honored myself. Ang bawat babaeng pumapasok sa bahay-dayang ay nakakakita ng isang plaka sa pintuan na may nakasulat na mga salitang naging sandigan ni Julia. Ang iyong halaga ay hindi na susukat sa ningning ng ginto, kundi sa tapang na tumayo muli matapos ang bawat pagkabagsak. Ang mensaheng ito ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat sugat ay may dalang aral at ang bawat luha ay may dalang pag-asa. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang mga ilaw ng lungsod ay isa-isang nagbubukas na tila mga alitap-tap sa dilim, dahan-dahang isinarado ni Julia ang kanyang journal. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga kwento ng sakit, pagbangon at tagumpay. Wala nang puwang para sa mga tanong na, bakit ako? O hanggang kailan? Dahil alam na ni Julia ang sagot. Ang bawat pagsubok ay bahagi lamang ng kanyang paghahanda para sa isang mas matayog na lipad. Ang kwento ni Julia ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti o pagbawi ng kayamanan. Ito ay isang paalala sa bawat nakikinig na ang pag-ibig na walang kasamang respeto ay isang bitag at ang sakripisyong walang hangganan ay isang uri ng pagpapakamatay sa sariling pagkatao. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na nagpapalago, hindi sa isang pag-ibig na nagpapaliit. Sa ilalim ng tahimik at payapang langit, huminga ng malalim si Julia. Ang hangin ay may dalang amoy ng tagumpay at bagong simula. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng mga bitak, ay isa na ngayong matatag at nagniningning na obra maestra.
Ang ulan ay tumigil na, ang unos ay lumipas na, at sa wakas, ang reyna ay nakaupo na sa kanyang tunay na trono, ang trono ng kanyang sariling kalayaan at dangal. Dito nagtatapos ang kwento. Ngunit sa puso ni Julia, ang tunay na buhay ay kasisimula pa lamang. Sa bawat bukang liwayway, may dalang bagong pag-asa, bagong pagkakataon, at isang walang hanggang pasasalamat sa bawat ulan na nagturo sa kanya kung paano sumayaw sa gitna ng bagyo.